Bigay mo yung picture kay Yed para may isang nag-share screen. Yun nga, si Yed nga tsaka si Kate, inuutusan ko, paubos ko muna yung mga tanong para makapokus sila sa pag-share. Kasi nahirapan ako pag ano. Sandali lang ang share screen eh. Sandali lang ang Sabi mo share lang screen. yan, kasi kami naman na nag-share, sabi mo lang yan. Hindi, yung thumbnail lang. Yung parang Lang, isang paubos mo na yung tabernacle tanong lang. namin dito sa bahay. Sige, Para tanong na. makapokus na sa share screen. Mauna na si Yed. Oh, sige, tanong na. Yung tabernacle, sana paki-share screen. Oh, sige, tanong na. Brother F, bakit mahalaga sa atin ang blueprint ng tabernacle? Tayo yun eh. Yung katawan mo, tabernacle, hindi mo alam. Si Kristo, tabernacle. Yung buong mundo magiging tabernacle of God sa millennium. Yung Feast of Tabernacle, maraming nakatago diyang hiwaga. Isa na yung tayo. Kasi yung abot ko lang dati nung nagbo-broadcast ako, yung mga nagtolda-tolda lang bahay-bahay. Pero kay katawan pala natin, tabernacle. Itong Feast of Tabernacle, marami palang nakatagong hiwaga. So, sana mabanggit lahat bukas, no, maalala. Yung katawan natin, yung si Kristo, yung church. Maraming tipot larawan yung tabernacle. Ministering priest. So, yan lang muna, shortcut muna. Kaya hindi lang mahalaga tabernacle. Kaya pala mahalaga yung Feast of Tabernacle sa nakatagong mga hiwaga o revelation. Yan. Sige, salamat sa buti outline nandito. Okay, sige. Susunod na tanong. Okay na, Andre. Yung mga ibang kapatiran, PM nyo, himukin nyo, na parang kung paano excited yung ibang pamilya, nakadalawang pamilya, Jerry family, Remy family. Ganon din paggawa nila sa anak nila. Isipin nila parang nami-miss out na nila yung parang gamot, masarap na pagkain, hangin yan. Sige. Ano po ang ibig sabihin ng mga kulay sa tela? Yung alam ko lang yung pula, dugo, yung purple, royalty. Pero yung iba, inaasa ko sa inyo bukas. Hindi lang bukas. Naasahan ko na sinaliksik nyo na at pwede nyo kayo mag-contribute. Yung kaninang nakita kong picture kanina, yung badger skin, kung ano pa, lahat may ano ni Kristo yan eh. Representative kay Kristo yan. Representative sa isang Kristiyano yan. Yung nakatalukbong sa tabernakulo. Hindi tayo lahat. Iba, balat ng hayop eh. So may mensahe rin yan. Yung iba kaya kong sagutin, no? Yung kambing, tupa. Yung kulay blue lang di ko masagot. Kung may kulay blue dyan. O sige. So, salamat sa tanong. Sana ma-share screen, no? Yung mga talukbong. Talukbong sa tabernakulo. Nakita ko kanina sa picture ni Remy. Sana Ako na. Sige. Patanong lang Sige, po muna. Meron pa ba sa'yo, Ed? Sige. Sabi ng SDA 1884 po babalik si Kristo. Ano ulitin mo? 10 years old? Ulit? Ang SDA, kailan babalik si Kristo? Ha? Sabi ng SDA 1884 po babalik si Kristo. 1984? Mali ang language mo, mali ang grammar mo, paayos sa isang matanda. Kung ate mo si Kate, ayusin ni Kate. Si Kate na lang magsalita. Kate po sinabi niya, Brother F. Ano na? 1984. Kung hindi 1984, 1884, ang maling term babalik. So, ang tamang grammar, hindi, gusto ko ma-practice bawat isa. Ang tamang grammar, kasi gusto ko maisip ni Kate kung hindi na siya papa-exam natin sa grammar, kakainin ko na lang yung inakay. Hindi, kakainin ko lang yung pagkain ng inakay. Ang tamang term ay bumalik. Yan.
Turo ng SDA 1884, bumalik na. Hindi yata 1884 yung turo nila eh. Ang turo lang 1844. 1884 kung meron mang version na ganyan, maaari, no? So ang term ay bumalik na raw. Pero hindi actual bumalik eh. Kailangan may pakita rito sa akin pagkakataon. Pakita yung turo ng SDA dito, yung tawag dyan, yung investigative judgment. Yan. Tingnan mo to, Brother Ed, kasi yung nasa So, picture ng SD, 1880 pa rin. 1884. Maring nag-ano sila, alusot din. Kunwari, pag hindi na dumating sa araw na yan, lilipat naman. Nagawa na ni Kibuloy, nagawa na ng saksi, nagawa na ng kung sino-sino. So, 1884 or 1844, ano yan? 1844 pala yung sa kanila. 1844 yan. At, Ito, nakikita mo? yan. Sana palakihin nyo yan. No? Automatic palakihin na. Pag ganyan ka-late, walang ako, hindi ko makita eh. So, yan, maganda. I-share screen, ano? Kung matanggal, kung sino nagla-live, yan ang pindutin nyo. Kasi dahil yung kabilang outline, napapaliit niya eh. Kung dalawa ang naka-share sa OBS, pindutin nyo yung lang picture ng SDA chart, investigative judgment. Ang tagal ko nang tinuturo yan. Sana may nakikinig sa audio ko, no? Yan yung turo nila. Imbis na dumating si Kristo, pumasok sa most holy place. Hindi parang 1963 ni Brother Branham, ng mga Branhamites. Yan yung 1844 ng SDA. Pumasok sa most holy place. So sana sa tinagal-tagal na yan, at kung sino man nagla-live, pindutin nyo yung parting yan. Yan lang nakikita. Pumasok. Pero alam nyo ba, nakatulong yung turo ng SDA. Bigyan ko credit si John Olivera. Si John Olivera nagpaliwanag niyan sa Binondo, kaya alam ko. Kaya pagtingin ko sa SDA, may idea sa kanila. Pag tinignan ko yung tracks nila o may babasahin sila, naintindihan ko. Fast forward sa future, may gawain tayo sa Kogyo, biglang na-reveal sa akin yung lapat niya sa Bible. I-share ko na ngayon kahit hindi kayo nagtanong. Nagulat ako sa Book of Revelation. Tignan mo sa church ages. Naglakad daw si Kristo sa kalagitnaan ng 7 kandelero. Parang pumasok siya sa tabernakulo eh. Parang pumasok siya sa templo eh. Tapos pagdating ng rapture, magra-rapture na ako, opening of the 7th seal, yung magsasound na yung 7 trumpet. Tapos merong altar of incense, which are the prayers of the saints. Kumuha raw doon ng abo para ibuhos sa mangkok. Yung incense na yan, may mangkok yan. Ibubuhos daw yan sa Revelation. Ibig sabihin, parang pumasok sa most holy place. Kasi alam mo yung position ng altar of incense. Kailangan may blueprint ng templo rito, no? Para maintindihan yung pinagsasabi ko. Itong outline, pansamantala, muna, o kaya, pakita nyo yung blueprint ng templo na, yung cutaway, no? Pinakita ko kahapon. Yung, bago ka makapasok sa most holy place, padadaan ka sa altar of incense. Ibig sabihin, yung nababasa mo doon sa Revelation, na parang pumasok ka ng tabernakulo. Tapos sa dulo, Revelation 14 o 15, the Ark of the Covenant was seen in heaven. Tapos nagkaroon ng dilubyo sa mundo. So nagkaroon na kutuluyan ng unawa. Ay, parang hawig sa SDA. Pero ito yung mas tunay. Kasi church ages yung naglakad si Kristo in the midst of the candlestick. Tapos pagpapasok pag nabanggit yung trumpet dahil hinanda yung altar of incense ibuhos, parang papasok ka ng holy place. Tapos pinag-usapan yung Ark of the Covenant. Ito palang tabernakulo, hindi lang pala
type ni Kristo, tayo, iglesia. Yung blue, yung pattern pala mula sa labas papasok sa loob. Parang pumapasok sa tribulation period ang mundo. Ang tagal ko na to preach ha. Inulit ko lang ngayon. Sana balikan nyo yung dati kong mga audio video dyan. Dati ko na tong broadcast. Siguro 10 years ago, more than 10 years ago. Baka nasa DWAD cassette tapes pa yan. So, sana merong bago pa masira yung DWAD cassette tapes, makumpleto yung G2, no? So, yan yung yan yung tinuro ko kung sino nakarinig, nakaalala, na-preach ko na rin. So, ang blueprint ng templo, 2021. ang blueprint ng templo, type ng yung buong mundo pumasok sa tribulation. Parang nag-inside out. O, binobroadcast ko na rin kasabay si Menan Nag-inside out yung templo. Nakakatakot kasi, di ba, yung high priest mamamatay pag hindi karapat-dapat. Isang araw, itong mundo, sasakupin ng presensya ng Diyos. Kung hindi ka karapat-dapat, mamamatay ka. Nakasulat din sa Bible. Parang akmang-akmay mangyayari doon sa high priest na hindi karapat-dapat, yung mga namatay dahil sa presensya ng Diyos. Kaya pinalayas mo na sa Adam and Eve kasi mamamatay sila sa presensya ng Diyos. Kaya mga may talukbong muna Hinarang muna ng katawan ni Kristo yung kagalitan ng Diyos. Pero isang araw, ibubuksan yan, mapupunit yung belo at lalabas yung presensya. Ayan na. Yung Holy Spirit, dagdag ko to. 2 Thessalonians 2:7. Even he who will let until he be taken out of the way. Yung let na yan, actually, Old English nang pumipigil. Taken out of the way, wala nang pipigil. Ano yung lalabas? Wrath of God. 2 Thessalonians 1:8. So, okay. Yung 2 Thessalonians chapter 2, verse 1, 2, 3, 4, tungkol yan sa Antikristo umupo sa templo. So, sana may ideya kayo. Ang ganda ng pahayag. So, sana mahabol nyo lahat ng kapatiran ni Tio Pabereyan, matuto makinig. Magtanungan, no? Pag-usapan to. Sige. Walang kwenta yung progressive revelation kung hindi nyo rin mapag-usapan. Sige. Next. Tanong po, bakit po yung lover nakatapat sa Holy Ghost Pentecost? Bakit yung lover nakatapat sa Holy Ghost Pentecost. Kung yung tanong na yan, meron na dito, no? Tignan nyo na lang. Yung kabila, kailan i-share screen mo lang yung isa, no? Sabihin sa OBS, pinutin mo lang isa kasi yung kabila walang picture Tapos, kailan out muna. Pinutin nyo yung progressive ministry na picture, no? Tignan nyo yung, yung blueprint ng templo. Na-broadcast namin to ni Menan dati. Walang nakikinig sa'yo, wala rin nag-review. Yung golden laver, nakatapat siya sa Day of Pentecost. Kasi yung tubig type din sa Holy Ghost. Yung tubig type sa baptism. Yung tubig type sa Holy Ghost. Yung times of refreshing shall come from the presence of the Lord. That He will baptize you with Holy Ghost and fire. Holy Ghost yun yung water. So kaya nakatapat siya sa golden laver. Kasi bago pumasok sa most holy place, bago pumasok ang buong church age, may Day of Pentecost muna. So yan yung type nun. Sana makita ninyo, ito, illustration na lang makakapagbigay ng unawa. Sana sa live, Remy, pindutin nyo lang yung may picture At mamaya, i-share nyo sa giant groups. Siyempre, hindi na natatakot kahit marami nakaka-share screen kasi sa OBS, isa lang ang pinipindot. Para isa lang makita. Sa late ng cellphone kung kinain pa ng kabilang share screen, sobrang liliit. So, kailangan malaking-malaki yung isang share screen sa isang picture. Yung picture ng nakatapat yung
yung timeline. Ang tawag natin dyan, timeline ng tabernacle sa Church Ages Tribulation. So, walang nakapansin yan, ano? So, sana, kung walang bias, walang laban sa akin, pakinggan nyo, unawain nyo ang ebidensya sa Bible, at liripin nyo. Kasi ang bride, kaya kasama sa rapture yan, nagpipista na ngayon sa salita yan. May mga tagong hiwaga sa Biblia, i-reveal lang sa mga babes. Okay? Part ng rapturing faith, ni-enjoy nyo. Of course, di kayo titigil sa kinig lang. Kailangan nyo to i-share. Thou must prophesy to many nations, tongues, and kings. You must bring food in due season sa bahay nyo. No? Tanggalin nyo na yung basura muna. Habang di pa matured bereyan yung buong sambahayan. Wala mo ng basura. Wala mo ng ibang libangan. Take over your house. O kapatiran, teach other parents to take over their house. O paampun muna. Okay, sige. Kumana sana isang progressive super church. Okay, ibang question naman. So, isa mo nang i-share. Ako na. Okay, Sister Dal. Ako next. Ako, ang tanong ko, paano na, di ba, eastward lagi dapat nakatapat yung templo kapag di ba naglilipat-lipat sila ng templo? Paano nila nakikip track yung kung saan dapat nila iharap yung templo? Pagkatapos, bakit kailangan yung mga halimbawa sa east, sa west, sa south, may mga sukat yung cubic ng tela na ihaharang, saka may specific na fine linen yung gagamitin. Okay. May pinagawa kay Jeremy, parang nalimutan niya, no? Pakihanap nga yung verse na i-google nyo na lang, na utos ng Diyos laging facing eastward yung pintuan. Okay? So, Bar Jerry, tumulong ka na rin sa Google at ibabang dito, hindi nagtatanong, tumunang na lang kayo. Alam mo, kawawa na may iba, hindi na nakatanong si JP David, o mahabol Jayanel Asmin, Jayasminel, Petya, Josepcha, si JP David, hindi na rin nagtatanong, si Simon, nakailang linggo na, hindi sila nagtatanong. Sino pa? So, sana makatanong kayo. Yung iba naman, magsaliksik na lang, mag-try. Subukan nyo mag-Google. Google nyo nga kasi yung facing eastward, baka may verse yan na utos ng Diyos. Okay? Ngayon, yung nag-share screen, paki-share screen yung templo o Jerusalem o tabernakulo facing eastward. Okay? Yan naman ang picture na i-share screen nyo para pagsagot ko sa tanong ni Dalaga, nagahang yung Zenyed. O sana palitan mo yung picture ng facing eastward, no? Sasagutin ko yan. Paano mo malalaman? Napakadali. Saan umaakyat ang araw? Tapos, yun na yun. Alam mo na, east yun. From the rising of the sun to the going down of the same. O yan. Kung saan nag-rise ang sun, yan ang east. Laki-laking star niyan. Kaya walang makakamiss niyan. Sinasamba nga nila yung araw Pero nakasulat sa Ezekiel 8, nakatalikod sila sa altar ng Diyos, pagharap sa east. Ibig sabihin yung altar ng Diyos nasa westward. Ibig sabihin yung pintuan nasa facing eastward. So nalaman mo na lang eastward dahil yan ang rising of the sun. So, paano mo nalaman? Nalaman na rin yun. Kung yung tinatanong yung mga sukat, meron na nga binigay na sukat ang Diyos. Hindi yan kasama sa topic ko bukas. Kasi yung mga sukat, kung meron man type yan, aasa lang ako sa denominasyon. Yung ang kulay ng tela, matagal ko na nabasa sa libro ng isang Koreano yan Pero akala ko special revelation ng Koreano. Yung pala, nakita ko sa Google o sa iba, o sa ibang video na turo na rin pala ng denominasyon. Bilang berean, kailangan namumulot tayo sa kanila. Pero yung iba kong facing eastward saka yung timeline, hindi ko nakuha sa kanila yan. Nireveel ng Panginoon sa akin yan. Yung facing eastward. Pero yung iba, mamumulot na ako. So,
Yung linen, sana maipakita ni Remy yung magandang picture, no? Ayan yung cutaway na hinihiling ko kanina. Although naka-facing westward naman dito. Pero yung linen, yung kanina may picture siya nung tolda na may balat ng kambing, balat ng badger, balat ng ano. Yung badger, hindi ko lang kaya paliwanag. Yung kambing tsaka kodero, kaya ko ipaliwanag. So, yun. Ngayon, malaya kayo mag-Google. Yung mga naabot na ng mga scholars, tulad ng halaman lumalaki, kunin mo na yung sustansya sa kanila. Sipsipin nyo na. So, kayong i-harvest, kayo makikinabang. No? Kung rapture kayo. So, okay. Salamat sa tanong. Tulad ng dati, Ako yung po may pamilya tanong. ni Jerry, pamilya ni Jerry, nag-aagawan yung anak sa tanong. Ganun dapat ihabol nyo sa anak nyo. Parang nag-aagawan sa pagkain. Ako po may tanong. Ganyan, okay? At sana magkaroon din kayo ng ganyan practice sa bahay. Bukod sa akin, nagaganyan din kayo. Kasi yan ang healthy. Hindi na healthy. Yan yung malaki ang pag-asa sa rapture kasi may desire sa salita. So yung iba nating anak na medyo sakitin, kahit robot utos lang. Robot tanong lang. O sige, tanong na. Sino to, Bembem? Sino yung Ako po, nagsalita? Joseph. Joseph. Ano po yung foreshadow nung color of the linen? Puwersado? Ano na? Puwersado yung narinig ko eh. Pakiulit yung word. Ano yung ulitin mo yung word? Linen yun, linen. Gusto ko malaman yung unang word bago kayo magbago ng word. Puwersado ba yung Ano? Puwersado ba yung sabi mo? Hello? Na-mute na. Ang tanong ko po, ano po yung foreshadow nung color of the linen? Ang narinig ko puwersado eh. Ulitin mo yung word na yan. Foreshadow daw. Foreshadow. Okay. Foreshadow dinig ko. O maganda. Ang abot ko ang purple royalty, ang pula dugo ni Kristo. Yung badger skin, mga hayop, siguro type si Kristo dun sa mga hayop. Diba dun sa Genesis 5, sa 5th day and 6th day, yung hayop tsaka tao sabay. Kasama yung si Kristo type sa hayop, yung Kristiyano type sa hayop. So yung itim, goat, type yun sa scapegoat, no? Yung badger skin, siguro hanapin nyo sa Google yung type. Para bukas meron masabi kayo. Naman magtatanong. So yun, si Alan. Oh, Jerry, sana tinakda mo ang dote ng dalawa mong manugang ay magtanong kahit isang beses. O sige, Berna. significance ng peace sa birth ni Jesus, ng Feast of Tabernacle sa birth of Jesus Christ. Yun ang birthday niya. Ang ganda, di ba? Walang nakapansin, no? Yung birthday ni Jesus Christ ay Feast of Tabernacle. Mula sa pagka-baby, outdwelling, pinag-usapan na to. Tapos, nung baptism ni Christ, may indwelling, pinag-uusapan na itong tabernacle. Siguro yung resurrection na lang nasa Passover, nasa kabila sa spring yun eh. Katawan kasama. Pero dito, pag pinag-usapan tabernacle, diba tabernacle, fall of the year, hindi pa yan spring eh. So yung birthday pala natin, dapat ministry. Yung birthday pala natin, dapat PTA ang focus. Yung unang kapanganakan hanggang sa baptism natin, kailangan puro training pala yung buhay ng anak. Anak ng believer. Follow-up question. Naasikaso dapat ng mga Levites, high priest. Teka, ano yung sabi? Ulitin mo, hindi ko naintindihan eh. Follow-up. Follow-up.
Si Yung pangalan nito, ano yung role nung dwelling dun sa Feast of Tabernacles and the birth of Jesus Christ? yung dwelling yan, yung tolda-tolda eh. Type yan nga sa bahay-bahay natin. Type yan sa individual na katawan natin, yung lakad natin. Dagdag ko na to, no? Ako, na-broadcast ko yun dati. So, yung bahay-bahay, type din tayo sa katawan natin. About katawan natin, tabernacle din yan eh. Kung ano yung nilalakad mo, whether visitation, sharing, o ang lakad mo ay pasyal-pasyal lang. It says, kung saan mo gagamitin tabernakulo mo, no? Sabi nga ni Pedro, itong tabernakulo to, aalisin ko na. Mamamatay na siya, ibig sabihin. Mapatay na siya. So, yan yung type ng dwelling. It shall be a Sabbath in all your dwelling. So, tolda-tolda, which is may hidden revelation, yung sarili nating katawan. Yung pamilya natin, ano ba yung lakad ng pamilya natin? Puro lang pasyal, swimming, excursion, o masayang-masaya lahat. O mga magulang, dalhin nyo yung kasiyahan ng pamilya nyo sa set-up sharing. Set-up sharing, whether may gawain o walang gawain, no? Makapag-interview sila. O sige, Sister Berna. Natin ililink yung light dun sa Feast of Tabernacles, di ba? May light dun sa birth of Jesus Christ as He is the light of the world. Ang tinutukoy mong light yung tala o ang tinutukoy mong light yung... Dun sa Feast of Tabernacles. O sige, basahin mo yung verse ng light. Na-miss ko yata yan. May festival kasi sila. Yung Feast of Tabernacle para doon sa festival ng lights. Yung Festival of Lights, parang Hanukkah yan. Pala sila ng lamps. Nagpapailaw di ba ng lamps sa loob ng tabernacle? Ayun. Hindi nawawala yung ilaw na yan. Pero yung Festival Light, ang wording na yan ginamit sa Hanukkah. Yun minora din yung sinindihan eh. Pero basahin mo yung tungkol sa minora doon sa Feast of Tabernacle. Na-miss ko yata, hindi ko yata nabasa yan. Ngayon, ang pinag-usapan natin Feast of Tabernacle ha. Pero kung hindi mo tinatanong yung Feast of Tabernacle, tabernacle lang. Sa loob ng tabernacle, sa holy place, may 7-armed candlestick, which is yung minora. Ano kayong type niyan? Diliwanag ng Diyos, salita ng Diyos at church ages. Friar Francis na ilaw, yung 4 golden oil fed lamps dun sa court of women. May binanggit dun. Ritual lightning. Sa Feast of Tabernacle. Pag Feast of Tabernacle. O sige, anong verse? Pakibasa. Hindi. Wait lang Wait, hanapin ko. So, pag parteng kinapos na ako, di ko alam, ako na himingi na resibo. Hindi ko alam na yung ang Hanukkah, spoken word yan, hindi yan nakasulat sa Bible eh. Pero may mababasa ka, Feast of Dedication. Yung detalye, nasa Hudyo na. Kaya hindi masama, kunwari, hindi naman letra por letra nakasulat sa Bible yung klase ng original sin, yung hinahanap ng Pentecostal, o yung Lilet, o yung turo ni Jackson Branham na sin of Adam, tapos yung Eva tipo ng Katoliko na nahulog. Yung unang iglesia na nahulog. Yan ay mga spoken word. No? Yung Festival of Lights, hindi may mababasa sa Bible, letra por letra, pero kung ano yung pinapractice ng Hudyo, yun ang reference. Islam sa brother practice ng Jew. Nila yung history ng nangyari sa Israel, sa Maccabees. Nire-recall nila yan. O sige, ano yung verse? Islam sa ng Jews, brother Francis, hindi siya nakalagay sa verse. Yung nasa verse kasi sa Hanukkah. Okay, ito na yung tinutukoy mo. Nung binubuo ang tabernacle, may instruction ng Diyos kay Moses sa tabernacle, hindi Feast of Tabernacle, sa tabernacle, which is topic bukas. Ang topic bukas, hindi lang Feast of Tabernacle, kundi yung tabernacle mismo.
Ano yung mga tipo at larawan. So kung may pista ng tabernacle, ibig sabihin, yung mind natin, fokusan natin yung tabernacle. No? Okay ang tanong mo dahil tungkol yan sa tabernacle. Sa loob ng tabernacle, may furniture, which the 7-armed candlestick, yung menorah. So ano yung type niyan? So nagsabi na ako ng ilang type niyan. Church ages, estado dadaanan ng Kristiyano, at liwanag na salita ng Diyos. Kasi kung di yan nakasindi, madilim yung loob ng first compartment. Para isipin mo, patayin yung ilaw nyo, ganyan, wala kayong ilaw. Hirap, di ba? So laging nakasindi yan. Araw-araw may ministering priest. May nagbabantay na may nakasindi yan. Nilalagyan ng oil. Pwede po magtanong. Tapos, kumbaga, ganyan, may tipot larawan yan. Tayo bilang sacerdote ng Diyos, dapat merong ilaw yung tahanan. Ang gandang type sa Tagalog term, ang ilaw ng tahanan, parang tatay. Pero more than just tatay, yung kailangan spiritual na nag-aalaga sa ilaw. Antong ilaw? Yung ilaw sa tahanan na hindi namamatay. Inaalagaan yun, hindi mamatay. Yung tutok training. Kahit yung tatay, nanay, pag mature na, pwede kayo mag-relax. Gusto nyo ma-brown out, okay lang. Pero kasi kusa na birang-bere yan yung mga anak maglalagay ng ilaw sa tahanan. Symbolically, parang yung anak na yung nag-take over sa paglilid ng Bible study, ng reckoning, ng enjoyment sharing, o kusa na. Kaya hindi na kayo mahigpit, pwede sa mga basurang telenovela kasi marunong sila magbalanse. Ngayon, hindi pa marunong magbalanse, pinakain nyo na eh. So, yung ilaw ng tahanan, dagdag ko to dahil ang high priest, hindi na pwede pabayaan na walang ilaw. Yung milagro nga ng Hanukkah, ubos na yung langis nila, umiilaw pa rin. Yan ang milagro. Kaya nagkaroon sila ng pistang Hanukkah. Milagro ng Diyos, ubos na yung langis nila. Yung langis na tumagal ng ilang araw, pang isang araw lang yung langis, tumagal ng 8 araw. So, ganyan din yung sa tahanan natin. Hindi tayo umasa sa milagro lagi. Tulungan natin bawat pamilya, mini-maintain yung ilaw ng tahanan. Isang mga type yan. Sobrang dami nga ng type eh. Kung nagme-meditate kayo, baka mangusap pa yung Diyos sa inyo, papakita pa yung dagdag na type eh. Okay? Sana mabuksan kayo. Pwede po magtanong. Sige, sino to? Simon. Okay. Bakit Okay. typology ng mga priest? Ano po ang typology ng mga priest? Bakit hindi po sila makaharap sa Diyos nang hindi po sila holy? Sino yung nagtanong? Si Andre. Andre. O sige, train yan ha. Sa wakas at least, nag-aakay na kayo, nagkaalalay na kayo. Sanayin nyo si Andre ganyan. Okay, tuloy-tuloy. No? Kahit hindi Sabado Sabado tanungan, kahit sa ibang araw, Okay. Ano po ang typology ng mga priest? Bakit hindi po sila makaharap sa Diyos nang hindi sila holy? Maraming paliwanag to. Ang una, si Kristo type ng sacerdote ng Diyos. Si Kristo kailangan maging banal para maakay tayo maging banal. Si Kristo kailangan maging banal kasi sakripisyo siya ng Diyos. Sabi ng Diyos, be ye holy for I am holy. So, unang-una, ang tipo ng priest o high priest si Kristo. Ang pangalawang tipo, tayo na. Tayo magiging high priest. Tayo magiging priest. Siyempre, una muna, ang abot ng iba, ordinary priest lang tayo. Pero eventually, kung ano si Kristo, kailan maging ganun tayo. So, pinapakita, kailan maging banal tayo. Kailangan maging malinis tayo. Kung haharap ka na hindi malinis, patay ka. Impyerno ka, dagat-dagat ng apoy ka. Tribulation, iwan ka sa rapture. Pero, pinahayag ng Diyos yan para habulin natin maging malinis. May nag-aalok sa atin dito. Gather the river of... So, may nag-aalok sa'yo, lilinisin ka. Magpalinis ka kasi. Kung hindi ka nalinis, papatayin ka.
So mangyari sa buong mundo yan, darating yan. So inuna, ito yung tipo kayong tabernacle. Dadagdag ko yung isang mensahe sa Feast of Tabernacle. Pero kung ma-schedule ko pa ito ba broadcast o hindi, o next year ulit na. Yung ministering priest, isa yan sa pinapaalala ng Diyos sa Feast of Tabernacle. So kala mo yung tabernacle, yung tolda lang yung tipo ni Kristo at ng believer, ng Iglesia Pamilya. Yung ministering priest, pinapaalala rin yan dyan. Kasi, alam mo yung kwento ni Sons of Korah, yung anak ni Korah naging bantay sa pintuan. Mas mabuti palang bantay na lang kami ng pintuan kaysa tumira kami sa tolda ng kasamaan. May prayer sila ng pagsisisi. So, yung ministering priest, pinapaalala rin yan dito sa tabernacles. Pag pinag-usapan tabernacle, hindi lang natin pinag-usapan yung furniture, yung tela, no? Yung arka, pinag-usapan din yung naglilingkod sa tabernacle. Kaya nga nisip ko kung another broadcast na lang yan next year o this year, no? Kasi ito kasama to sa progressive. Yung ministering priest, mapapaisip tayo yun. So yung tinanong ni Andre, bakit kailangan malinis? Ito nga, kailangan natin maging malinis. Alam mo, hindi lang to para sa atin, sa kaligtasan natin, sa pamilya natin, sa iglesia natin. Kailangan natin para sa ibang tao kasi tayo rin ay sacrificial lambs. Tayo rin sinasakripisyo para sa ibang tao. Pinapatay dahil we are killed all day long, sabi si Jeremiah ba yan? Para sa ibang tao. Kung si Kristo sinakripisyo niya yung buhay para sa ibang tao, tayo magsakripisyo rin ng buhay para sa ibang tao. Pinakita lang ni Kristo anong saysay ng buhay. Gusto ko sumikit ng kanta. Sana napit itong kanta. No? Ano ang kahulugan May tanong ka daw po. mundo? So tapusin ko lang. Yung tabernacle, birthday ni Kristo yung fall. Yung indwelling kay Kristo, fall. Ibig sabihin, buhay natin. Sakripisyo dapat sa fall. Dapat may mission. Ang mission ng buhay natin, mamatay para sa Kanya. Para matanggap natin buhay na walang hanggan. Ayan walang kwenta na yung buhay natin. Yung prinitch ko walang kwenta ang buhay natin kung di lang natin to isakripisyo sa Kanya. Diba? Kasi Sister Conching. Hello po, may tanong na po. Paano po natin masiselebrate yung Feast of Atonement as a Gentile? Paano natin masaselebrate yung Feast of? Paano po natin masiselebrate yung Feast of Atonement as a Gentile? Okay, tinanong na yan last week, na-broadcast na yan last week. Pero maganda itanong dito kasi sa Pista ng Taglagas, tatlo trumpet, atonement, at tabernacles. Itong atonement, ang meaning ng atonement, pagbabayad sala. Ang bilang Gentile, kunin mo yung revelation ng atonement. Yan yung make-up. Kung nakikinig ka sa hukom class, sana tinuturuan ka na rin ng kapatiran dyan, no? Mag-anak nyo dyan. Sister Conchik, sana organize mo sila. Wherefore na organize mo sila as a one big cup, no? Ng parang pamilya na ano. Yung atonement, kung hinahabol mo, ano yung atraso mo? Kaya na-late ka sa school, absent ka sa school, nagkasakit ka. Yung school gumagawa ng make-up yan eh. Yung trabaho ganun din, no? Yung gawain bahay ganun din, tambak na yung labada. Ubos na yung sabon. Wala nang kailangan na ng grocery, etc. Yung makeup, hinahabol mo, mabawi yung hindi dapat mo nagawa, hindi mo nagawa. Pagkukulang mo. Yung atonement sa cross ng Kalbaryo, sinalo ni Kristo yung malaking utang natin eh. So yan yung take my yoke upon you. For my burden,
Pag tinake mo yung yoke ni Kristo, parang tinake mo, ito parang walang nagpapaliwanag nito Ang tunay na pagtanggap kay Kristo ay ang pagtanggap ng kanyang yoke. Di ba? Sabi na sa evangelicals, wala kang gagawin. Parang Baptist niya, Sovereign Grace. No? Wala kang gagawin, ligtas ka na, predestinado ka nga Pero kung uunawain mo, ang tunay na whosoever believeth in Him shall not perish. Ganito, if you take my yoke upon you, tinik mo yung atonement ni Kristo. Pag take mo ng atonement ni Kristo, may yoke, di ba? May gagawin ka. So, sabi ni Kristo, di ba, dun sa Ephesus Church Age, get back to the first works from where thou art fallen. Saan ka ba nahulog? Balikan mo. Atonement yan. Binibigyan ka ng Diyos ng tsansa makabawi. Pero kung kailangan ang puso mo tapa, sino ba yung may pag-asa? Marapture, beret. Sa puso mo gusto mo. Okay, kitang-kita walang gana, di pa ina-assert ng magulang. Kasi yung assert may pag-asa yung anak magkaroon ng gana. Kung nagsimulang assert, and delay mo, araw rapture, huli na. Ngayon pa lang mag-assert na kayo kasi matagal pa bago magkaroon ng gana yung puso. Ma-realize ng anak na huwag mo na hintayin, paluin siya ng Diyos kung predestinado yan. So, ang atonement, yung pagte-take ng yoke. Pag yoke, may responsibilidad ka May gagawin ka Hindi yung tiway lang, wala kang gagawin, no? Pasyal-pasyal, kain lang sa labas. Sister Ann, no? Laro-laro lang kay Teo. Walang schedule nung tig-isang oras umaga at hapon. Repeat bulong, repeat basa. So, may gagawin ka. Yung puso mo may pagsisisi. Okay? So, yan ang atonement. So, paano apply yan sa Gentile? Isang halimbawa lang yung sinabi ko, napakarami. Pagkabere yan, baptize in Jesus' name. No? Yung home training, yung discipleship. Pag kailangan sa puso mo, tinanggap mo yan. So, unti-unti, step by step, you see, I will follow you all of my days. Yun. Gandang play yan sa tabernacle. Ako po ay may tanong. Si Sister Conting po ito. Opo. Sige. Ano po ang tipo at larawan ng pista ng trompeta sa panahon natin? Yung sinabi ko nung isang araw ba yan? Nung araw ko ba sinabi yan? Ay, kay Sister Lisa, Thursday. Bro, ang nagtanong po kanina si Andre, anak ni Amor. Tapos po anak ni Nico naman po itong si Nicky. Napunta po kasi sila dito pag Sabado. Kaya tinuturoan po namin. Sister Conching, kahit hindi pumunta sa bahay mo, kontakin mo sila, ganyan ang gawin nila lagi. Kontratahin mo. Ay, wala po silang cellphone. Yun na magulang. Ipapautos mo sa magulang. Okay? Para magkaroon ng pag-asa yan. Kahit nga si Kambal Pag napunta lang po dito, bro, na kahit hindi pumunta, ipakontak mo na through Simon Menan kung kunwari tinatamad sila, ikaw yung nag-uutos, kundi ihilahin mo yung tenga ni Menan and Simon. Sila yung nakakaalam So, kung ikaw yung nag-utos, sino ba? Ipasa ni Amo yung utos kay Kambal. Kay lahat. Kay Andre. Wag mo umasa sa tsamba, pumunta lang sa bahay nyo. Maganda yung ginagawa mo, pero kung isang beses lang yan, walang mangyari. Kailangan, dapat nga araw-araw may ganyan sa bahay. Balik tayo Yung trumpeta, yung na-share ko. Bro, ako po yung ng tulong para makontak ko lagi si Nakambal. Mga kapatiran, tumulong kayo. Kunwari, hindi yung ibang manggagawa para humingi na ng tulong si Conjing tulungan nyo kumontak dun sa mga magulang at iba mga apo. Siyempre, anak niya si Amor, anak niya si Nico. Sa Kambal po, sa Kambal. Kahit nga, technically, kasi si Enoch, under ng patriarcha mo yan matriarcha mo yan. Tuloy tayo. So, patulong ka rin kay Jim, patulong ka kay CJ. Tumulong kayo kasi siyempre si Jim wala rito, no? Hindi nyo na ina-assert. Hindi nyo na inaampod, i-recruit, ino-kontrata. Kayo na kumontak.
O humihiling si Sister Conching sa inyo para si Kambal mapaganito. O mga kapatiran, at least may ministry kayo, di ba? Kung hindi nyo gagawin, para hindi pa umabot yung pag-ibig sa kanila, pagmamalasakit. Okay, dito tayo sa trumpet. Ang trumpet ay... Ang trumpet Opo, ay... trumpet po. Ay pang-announce, pang-ipon ng tao, pang-babala. May kinalaman yan sa panawagan. Kaya yan ay mensahe. Kung tayo nagbababala, tayo nananawagan, tayo ay nag-iipon ng tao, tayo ay nag-aalarma. Alarma yan giyera yan. O kaya, assemble meeting yan. Magtrumpeta, tinawag ang attention. No? Yan yung pag may mensahe natin. Kunwari, robot alok, robot PM, alok seminar, mag-share, diretso share. So, mag-report. So, hindi lang pamilya report, pabasa report, o handaog report sa Sunday. Kahit sa labas sa bahay natin. Kapatiran, syempre, ino-organize mo. Kapatiran, wina-warning mo, DVBS yan. Pero labas sa kapatiran. Kahit nga bro, PM no? Yung kaklase mo, yung ibang churches, punta kayo sa ibang churches. Tinuturing natin kapatiran yan. O gasino lang, mag-share ka sa pastor mismo, mag-alok ka na seminar, o kahit sa individual, di ba? Ako minsan napunta sa CCF, nag-share din ako. Of course, pinapashare nila kasi may cell group din sila So, ganyan tayo dapat. Yan ang trumpeta. O tumulong tayo dito sa kunwari, may logistics. Kaya kailangan kailangan may nagpapaalala sa kapatiran, yun nanakot, yun nagpapakonsensya. Yung tinuturo sa kanila ano yung dapat gawin. No? Parang Acts 2, they went from house to house. Ganun din tayo dapat sa kapatiran. Part din ng trumpet yan. Part ng atonement yan kasi utang natin yan. Part ng trumpet yan kasi kailangan ma-warning yan lahat. Hindi nga nila alam, yung tabernacle, paghahanda, may nagturo ba sa kanila? Wala rin Kailangan kumilos tayo kahit sarili natin kapatiran, kailangan matrumpeta natin. Matrumpeta, ma-atonement, ma-tabernacle natin. O sige, yan lang, sis. Hello po, brother. Okay, sino to? Sister Si Jasmine po. O sana lahat hilingin mo buong pamilya kayo para sama-sama kayo sa rapture. Hindi lang Wala ikaw, po pati sila dito. O mag-makeup na lang. Ikaw mag-schedule ng makeup. Para lang sabi mo, kahit tayo gumawa ng ganitong tanungan. Para lang may pag-asa sa rapture, no? Okay. Sige, Sister Hasmin, tanong. Sige. Yung sa Garden of Eden, sa Eden po, bakit po yung Diyos po yung nagkatay ng hayop para po kay Adan? Ayan po. Pinapakita ng Diyos yung gagawin natin paghahandog sa Kanya. Kaya kumakatay rin si Cain bago siya nagsariling diskarte. So dati na silang kumakatay, no? Hindi pa pinapanganak yung mga anak. Tinuruan ng kumatay. Kasi pag walang katay, hindi sapat yung dahon na pantakip. Hindi sapat yung sariling diskarte. Kailangan yung instruction ng Diyos. Tipo yan sa instruction ng Diyos. Sundin mo yung pamamaraan ng Diyos. Huwag ka magsariling diskarte. Papakita ko sa iyo, may workshop, no? Paano kumatay at kunin yung balat para maging damit. Mukhang brutal pero follow the instruction. So yan isang tipo. Kaya tayo nagdadamit tayo, galing yan dun. Pero gusto ng Diyos, takpan mo yung kahubaran mo. Kasi kahihiyan yan. Type ng kasalanan, type ng pagkahulog. So yung pantakip, covering, atonement yan. Hindi meaning tingin ko hindi meaning ng atonement covering Ininterpret lang ng aking pastor na covering. Pero ang atonement, ang covering sa katawan, isang atonement yan. Yan siguro yung tama paliwanag para kay Pastor Villagonza.
Na-memorize ko lang yung atonement covering eh. Pero iba yung raw yung covering sa redemption, mga ganyan. Pero yung redemption na rin itong atonement. Yung covering sa damit nila, temporary type ng redemption, na atonement din. O sige, so, yan yung dahilan kung bakit kinatay ng Diyos yung tupa para may damit sila. Ibig sabihin, may theophany yung Diyos. Spoken word to dito nakasulat sa Bible. May katawan ng Diyos. Noon pa. Of course, pwede gumamit siya ng anghel. No? O hindi. O sige, sige, tanong. Hello, Badirep. Ako muna, Badirep. Oo. Paano paliwanag mo doon sa Hebrew 9:17? Kasi ginagamit din ng mga oneness yan eh. Maliban na mamatay yung gumawa eh. Walang kabuluhan ng kautusan. Yung anak ang gumawa. Sabi doon, gumawa ng kautusan eh. Di ba Diyos ang gumawa ng kautusan? Pero, sa bagong tipan, pinagawa niya sa kanyang anak. Tignan mo sa lumang tipan. Pinagawa niya kay Moses. Diba? Ngayon, sa bagong tipan, pinagawa niya kay Kristo. Gumagamit ang Diyos ng tao. Yan ang di abot ni Brother Oscar. Hindi pa naman bera yan. Maliban i-kontrata share nyo. No? Of course. Pero yung word kasi doon na Brother Francis na yung gumawa ng tipan eh. Di ba Diyos ang gumawa eh? May original na pinanggalingan ng instruction. Pero tignan mo yung testator doon sa Galatians. Hindi Diyos yun eh. Moses naman yun eh. Testator? Oo. Ang Galatians. testator sa Hebrews 9, si Kristo yun. Ang testator, alam mo yung testator, saksi. Di ba? Yan ba yung ibig sabihin ng testator? Saksi. Saksi. Okay. Kulang sa lalim, no? Parang yung extreme oneness kasi lahat Diyos na eh. Kaya Diyos na rin namatay. Drama-drama ng lahat. So, kailangan berehan tayo, buksan natin ng tsansa. Pwede ba ang Diyos ay gumamit ng instrumento niya? Kunwari, bakit si Kristo ang testator? Anak niya ang testator. Kasi yung anak niya mag-aasawa eh. Aasawahin ba ng biyenan yung manugang? Hindi. Aasawahin ng anak ng biyenan yung manugang. So, si Kristo yung nagsakripisyo. Si Adan yung nagsakripisyo para kay Eva. Si Kristo yung nagsakripisyo para sa kasintahan o iglesia. Yung type hindi na pantay. Di ba? Si Moses nga testator din eh. Pero doon sa Hebrew 9:17 Brother Francis, yung testator, iba yung pagkasalin sa Tagalog Ano yung Tagalog niya? Yung gumawa ng ba yun? Basahin ko ulit Gumawa ng tipan. Wala rin problema. Ang issue rito, hindi ba pwede gumawa ng tipan yung anak na utos galing sa ama? Pwede. O babawal mo pa kasi parang gusto mo yung original. Yung creator ng mundo, kunwari siya yung naglalang ng lahat. Kailangan ba siya lang magtatrabaho para makakain ka? Di ba nagtatrabaho rin tayo para makakain? Tayo rin tagapagturo sa pamilya natin. Pero sa kanya galing ang instruction. Parang wala na tayong gagawin, siya lang gagawa lahat. Sa bagay, tinuro kasi ni Barbanam, yan ang abot ni Barbanam nun eh. Di ba? Abot ni Barbanam, parang hindi naman fair na ang namatay yung anak, dapat namatay yung ama. Parang ganoon eh. Bakit mo hahayaan mamatay ang ibang tao para sa tipan? Pero kung yung anak magpapakasawa ng nobya, dapat yung anak mamatay. Kasi yung kamatayan, yan yung paraan ng Diyos para
maging sakdal ka, ma-resurrect ka, ma-create ka mula sa lupa. So yung sinasabi ni Barbanam, hindi marapat na mamatay ang ibang tao para dito. Yan ang magandang paliwanag diyan. Si Kristo ang bridegroom, wala nang ibang pwedeng maging bridegroom. Ngayon, yung paliwanag ni Barbanam, parang oneness yung unawa pa no, na yung Ama yung namatay, yung Diyos yung namatay, no? Pwede natin tawagin metaphorical language. Ang natupad yan sa anak. Hindi Diyos literally namatay. Kundi, di ba, nasa loob siya ng kanyang anak. Ito pinalawag ko kay Oscar, hindi niya matanggap eh. Naranasan ng Diyos, yung naramdaman ng Diyos, yung naramdaman ng anak. Pero hindi nawala ang buhay ng Diyos. Kasi ang Diyos, walang kamatayan. Naramdaman niya yung pag-aalimura nila sa anak. Naramdaman nila yung pagsampal, pagtura. Naramdaman din ng Diyos yung sakit ng anak. So, symbolical lang. Vicarious ang tawag dyan. Vicarious, pag naramdaman niya yung kamatayan, pero hindi siya literally namatay. Naramdaman niya yung hirap nun. Sa mga Trinitarian oneness nga, hindi naman talaga literally namatay. Hello, bumalik. Narinig na ako? Oo, naririnig. Hello. Nawala yung signal ko, no? Ano yung huli nyo narinig? Hello? Metaphorical ba yan, Ben? Pero tuloy ka naman. Sabi mo Sige, mamatay. Basta naintindihan nyo, no? Vicariously. Parang guided to eh. Sinasagot ko yung katwiran, at gagamitin pa nila si Barbanam eh. Yung katwiran na siyang gumawa, kailangan siya'y mamatay. Unfair kung iba'y mamatay. Hindi unfair kung anak ng Diyos yun. Yung pinili ng Diyos na mamatay. Ang daming talata eh. Ini-ignore na lang yun eh. Sige. So, bigyan ko kaya halimbawa ng testator. Kung tayo inutusan ng Diyos magsakripisyo, namamatay din ang Kristiyano. Ang Diyos ba literally namatay o dahil sa paglilingkod natin, pati buhay natin na sakripisyo? Ganon din kay Kristo yun. Sige, tuloy na. Si Bembem ba to? Brother Alan po. Sige. Si Carlo, hikayatin mo. Si Jerry, paalalaan mo na magsingil kay Carlo. Okay. Sige po. Ang tanong lang po is, ano yung connection between Feast of Tabernacles saka yung Messianic prophecies tungkol dun sa pagdating ng Messiah? Bukas matatalaka yan. Pero sister, kanina nakita mo yung timeline. I-share mo ulit yung timeline, Sister Remy. Yan ang isang significance eh. Ano yun? Si Kristo yung altar of sacrifice. Si Kristo yung golden laver. Si Kristo yung menorah. Si Kristo yung table of shewbread. Si Kristo yung altar of incense, mediator between God and man. Si Kristo yung Ark of the Covenant. Si Kristo yung mana tungkol sa loob at yung 10 Commandments. Si Kristo yung ginto na bumalot dun sa arka. Halos lahat si Kristo, no? So, lahat yan messianic prophecy, hindi lang nakikita ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Lahat ng ginagawa nila, pinapakita si Kristo. Yung sakripisyo ng kordero. Prophetic na, yung tabernacle pa lang, prophetic na. Yung trumpet atonement, si Kristo. Passover, unleavened bread, first fruit, si Kristo. Pentecost, si Kristo. So, kailan makita natin, pag second nila, Israel, no? Makikita nila yan siguro sa Millennium. Kami Feast of Tabernacle sa Millennium eh. Doon sa Tribulation, 142 prophet, 144,000 lang makakita. Yung the rest of Israel, di pa nila makita. So, mapalad tayo na una tayo. Kailangan liripin natin. Gaano karami ba sa pamilya natin nakakita? O iba, nasa libangan pa.
ampunin na natin, kontakin na natin, turuan na natin. No? So, tumulong tayo magkontakan sa isa't isa. Tulad ng hiling ni Conching na tulong sa inyo. Sa atin lahat, hindi lang sa inyo. Sa lahat ng kapatiran, i-network. Yan ang ministry natin bilang priest. So, tayo rin yung, sabi ni Berber na maliliit na Messiah. So, kaya ganapin nyo yung pagiging maliliit na Messiah. Tumulong tayo maakay sila. Ma-network sila, makontak sa makasama rito sa sharing. So, yan ang mga prophetic. Hindi lang tabernacle, halos lahat nandun si Kristo. Lahat ng aspeto ng kautusan, nandun si Kristo. Pati yung, hindi lang si Kristo, tagos na natin. Nandun yung bride, nandun yung iglesia, nandun yung hukom. Diba? Yung pinapagawa natin. No? Yan. O sige, next. Sabi mo, paalala mo lagi si Bar Jerry, singilin din yung dote ni Carlo. Okay? Para sabihin lang, ito yung hinihiling ko sa'yo. Baka kung pwede. May tanong pa ako. Yan, una. Nawala. Na-mute. JP David, wala pa. Regarding to sa sa Feast of Tabernacles, nasabi dito, ano yung pinapakita ng Harvest Festival na nire-relate nga dun sa role ni Jesus Christ? Di ba yung Feast of Tabernacle is Harvest Festival? Paano siya i-relate kay Jesus Christ? Rapture. Then let them live until the harvest season. Type nyo na rapture. Saan mo nabasa yung tabernacle ay harvest festival? Google, sabi dito, yung Feast of Tabernacles, last 1 week siya ng month of Tisri, or 5 days at the end of the harvest. May harvest may harvest. Okay. May harvest kasi sa first fruit, di ba? Tapos end of the harvest yung Feast of Tabernacles. Okay. Agree ako. Pero, spoken word yan, no? Kasi hindi ko nabasa sa Bible yan eh. Sabihin, yung harvest na nabasa sa Bible, yung first fruit. Pero dito sa tabernacle, hindi ko nabasa yung harvest festival. Pero kung yan ay sa Hudyo, end siya ng harvest festival. Festival. So ganito ang harvest. Papaliwanag ko lang yung harvest para pasabi mong end of the harvest festival. Simula spring hanggang fall, puro harvest yan. So yung summer, may harvest yan. So binasa ni parang gleanings yan. Ang alam ko parang may another harvest o gleanings na. Hindi. Lahatin na natin. End of the harvest festival. Kasi pagkatapos nito, winter na eh. Hindi ka na makaka-harvest. Di ba? Tama yung binasa ni Berna. Yan tawag ko dyan spoken word. Kasi ang spoken word, hindi yan nakasulat letra por letra sa Bible. Whether practice ng Hudyo o nauntindihan mo yung paliwanag, no? So yung pinaliwanag ng eunuch kay Felipe, spoken word yun. Hindi yun lahat nakasulat. Pag nag-interpret ka, sarili mong wording yan. So paano mo nagamit yung Bible? Hindi dahil letra per letra nabasa, kundi yung spoken word mo, lumiwanag lalo ang Bible. Umukma sa nakasulat. Okay? Ngayon, dito tayo sa end of the harvest festival. Simula spring, simula na yun ang harvest, hanggang fall. Pagdating ng winter, wala nang harvest. Kahit gusto mo pa, mga yellow na yan eh. So, ito Brother Francis, parang lumalabas na, 'di ba, yung Feast of Tabernacle kasi parang end of the harvest na siya. Tapos 'di ba magsisimula na yung kasi fall season yun, 'di ba? Saka papasok ulit yung spring. Na yun yung bago mag-spring, may winter muna. Kaya nga Hanukkah festival na yun, yung nasa winter eh. So yung after so may harvest ng first harvest ng spring, tas harvest ng fall, end ng harvest ng fall, tama? Tama. Simula spring hanggang fall, yan lang ang pagkakataon mag-harvest.
Yan ang pagkakataon mag-harvest. Kaya, tipo yan, samantalahin mo yung pagkakataon. May nauna, may nahuli. Humabol kayo. Marami pa rito, hindi nagtatanong. Humabol kayo. Ganyan dapat ang puso nyo. Kunwari, mapupuno na yung jeep, malilate ka, humabol ka. Ako, nakikipag-agawan ako para lang makasakay eh. Kahit siksikan ng LRT, papasukin ko para lang di malate, no? So, ganun din dapat puso natin. Yung hindi pa nagtanong, tanong. Kung hindi kayo nakatanong dito, gawa kayo sa bahay ng tanungan. So, Sister Hasmin, no? Kahit Conching. Oh. So, pamilya ni Owa. Si Ellie Organismo. po. O sige, tanong. Bem. Bilisan na. Bakit ang Si Jesus. si Jesus ang wisdom ni God? Dahil sa kanya, So, sunod kaya nilalang ng Diyos yung mundo. May wisdom sa creation. Dahil sa kanya, may kaligtasan tayo. Dahil sa kanya, binibigyan tayo ng Diyos na revelation. Napakalawak ng salitang wisdom eh. So, binanggit ko lang ilan para kaya si Kristo yung wisdom ng Diyos para sa atin. Okay. Zoe na. Next. Bakit gusto ni Satanas maging Diyos? Yung salitang Diyos, kung malalim ang unawa natin, tinitingala. So, hindi lang si Satanas maging Diyos. Yan yung abot ng Kristiyano na na traditional, no? Gusto na ni Satanas maging Diyos kapantay ng nag-iisang tunay na Diyos. Although, alam natin, si Kristo binigyan ng pagkapantay. Yung bride bibigyan din ng pagkapantay. Pero wala sa panahon si Lucifer. Si Satanas eh. So, yung gusto niyang pamamaraan, sariling pamamaraan. Na-achieve na niya yung pagkapantay nung hindi pa siya Satanas. Kung sumusunod siya sa Diyos, naranasan na niya yan. Pero gusto niya isariling diskarte. Yung malalim na pag-rebellion, no? So pag sinabing gusto ko maging Diyos, gusto ko maging kapantay ng Diyos. Ibig sabihin ng gusto ko maging kapantay ng Diyos, gusto ko mag-theophany kahit na hindi oras mag-theophany. Di ba? Kumbaga, pakinggan nyo yung Lucifer theophany. May detalye yan. Alam mo yung detalye niyan, aral din sa ating Kristiyano. Gusto mo maging Kristiyano, gusto mo maging masunurin sa Diyos, gusto mo magliwanag. Pero minsan nagsasariling diskarte ka. Nawala ka na dun sa plano ng Diyos. Hanggang dito ka lang. May nagagawa kang kalooban niya. Sabi ka ni Barbanam, anointed ones of the end time. Pero in reality, sarili mo ng kalooban ang nagaganap mo. Ikaw na yung naging Diyos sa sarili mo. Ye shall be as gods. Yung Diyos na gusto ng Diyos ay hindi natupad. Gumawa ka ng sarili mong diskarte. Hindi ka na tamang hukom. Psalm 82, hindi ka na tamang hukom. How long shall ye judge righteously? No? So, pag hindi ka na judge ng righteously, hindi ka na tamang hukom, Diyos-Diyosan ka na. Diyos-Diyosan ka na. Sariling diskarte ka na eh. Mali na yung hukom na tinuturo mo, pinapagawa mo, instruction mo. Sundin mo yung puso mo. So, ganyan nangyari kay Satanas, nangyari din sa Psalm 82. So, laliman natin. Yung term ng traditionalist Christian na gusto niya maging Diyos, may maraming detalye. Gusto niya maging kapantay ng Diyos, gusto niya masunod siya pero hindi kalooban ng Diyos, sariling diskarte. Yan yung detalye ng Diyos-Diyosan. Kasi maraming nahuhulog dyan sa ganyang klaseng Diyos-Diyosan, hindi nila alam. Hindi nila alam. Ang ordinaryong sambahayan, ayaw bereyan hukum. Sa bereyan hukum, magbereyan sa hukum. May sariling Diyos-Diyosan yun. Parang nagsasariling Diyos-Diyosan. But
times of this ignorance, God winked at. Yung ignorance na yan, nagdiyos-diyosan ka, hindi mo alam. Ignorante ka lang. Kailan ka magigising? Hinihintay ng Diyos magising ka eh. Okay. So, ayusin naman tong share screen, no? Sana umiikot-ikot yung picture. Tapos huwag naman sobrang lapit ng zoom dito. Okay. So, hello po, Padre. yung Steremi, yung outline sobrang lapit ng zoom. Hindi rin mababasa. Sabagay, kung kaya mo stretch na landscape. Sige, tanong na, sino to? Opo, tanong ko. Muna. Sige ko muna. Sige po, ako muna. Ito sa akin, sa Feast of Atonement, kasama po ba doon yung panunumbat sa kapatiran? Panunumbat. Kung ikaw ay naghuhukom at alam mo paano ang approach, yung tamang approach, no? Gaganap din yan. Yung nag-uusig, yung salita ng Tagalog panunumbat, kahawig din ng pag-uusig yan ng Holy Spirit. Yung ginawa ni Nathan kay David. Karapat dapat yung ginawa ni Nathan kay David eh. So dito tayo sa tamang panunumbat. Kailangan malaman ng mga kapatiran o kahit pamilya, kahit anak, yung mali nila. So, sinabi rin sa Bible, yung Holy Spirit, gagawin sa atin yan. Convict the world of sin. Okay? So, yan yung meaning sa Tagalog ng panunumbat. Ngayon, dito sa Tagalog language natin na kultura, may masamang ibig sabihin yung panunumbat. Kaya nadadamay na pati yung tamang unawa sa hukom. Parang bawal mo ipakita yung mali ng kapatid. No? Nanunumbat ka na naman eh. Kahit ako napagkamala. Nung kunwari, may babalik ka na kung nakaraan, mahal recollection. Huwag mo na balikan yan. Huwag mo na balikan. Ayaw ko na pag-usapan yan. Siyempre, nahirapan ako kasi may nang gustong ipakitang leksyon. Hindi, ang Tagalog na panunumbat, parang yung hindi magandang ibig sabihin is parang yung ginagawa rin ng Diablo na accuser. Ang purpose ng Diablo, pahinain ka. So meron yung Diablo, ibig sabihin ng Satan, accuser din yan eh. May panunumbat siya, pero hindi niya purpose na mag-improve ka. Gusto niya ma-down ka, ma-depress ka. No? So walang solusyon. Papakita mo lang mali. Kaya sabi ko, sinabi ko pala para kay JP David. Pwede mo isumbong sa magulang yung mali ng anak, pero kulang yan. Kailangan may instruction. So, ayaw sumunod ng anak ayaw kami replyan, sumbong sa magulang. Pero hindi lahat ng magulang alam yung gagawin. So, hawig sa sumbat na mali. Hindi yan multi collection. Ang multi collection kasi, saan ka ba nagkamali? Ano mo dapat mong ginawa? Diba? So, kung matured tayo, hindi tayo emotional, no? Hindi natin dapat ibabawal na ungkatin yung mali para maipakita, maipaalala na hindi maulit yung mali kasi nauulit madalas sa mali. Lalo na kung magpipikit mata tayo. The times of this ignorance God winked at. Habang buhay winked at, hindi. But commandeth all people everywhere to repent. So hindi pwede habang buhay, bulag-bulagan ang nangyari dyan. Hindi ka pa, paulit-ulit, nangyari na sa anak, nangyari pa sa apo. O nangyari sa unang anak, nangyari sa pangalawang anak. Sunod-sunod na. Nangyari na sa isang young people, yung ibang young people, nangyari pa ulit. Huh? So maraming bagay yan, mali natin. LCM, away mag-asawa. Siguro sa mag-asawa may panunumbat. May nag-PM sa akin. Pero nireview ko, bakit hindi ka nagpapasession? Hindi ka tumawag. Malalang malala na, saka susumbong ka lang. Maaring nag-deteriorate na kayo sa panunumbat na, sa isa't isa, pero hindi kayo nagpapahukom. Hindi na, merong legitimate na tamang ipakita yung mali.
for improvement. Kaya tayo may hukom eh. Imbis na in-network sa hukom, busy trabaho, pera. Walang oras sa session. Hindi naman siguro kayo mababawas ng blessing pag nagpa-session kayo eh. Hindi naman siguro ibabawas ng Diyos yung blessing nyo. Sandali lang ang session eh. Diba? Sandali lang yung hukom reckoning session eh. O yan, nag-away tuloy, hindi na tuloy nagkasundo. Maring may sumbat din dun. Maling klaseng sumbat. Sariling diskarte na sumbat. Kailangan nyo muna guidance para tama yung sumbat. Tama yung conviction. Yan tinatawag nating mahal recollection kasi mahal matricula leksyon. Nakuha may leksyon. Pag di mo nakuha yung leksyon, puro lang yan ang kaaway, si Satanas, hindi kumpleto. Kasi ang habol niya, distraction natin. Kaya yung opposite extreme, tahimik lang, hindi na sasabihin niyo mali. Di ba? Ay, mayaman yan, huwag mo na sabihin mali niya. Nakakaya. So, wala nang planong sabihin mali. No? Kung mahal natin isa't isa, ako, kung susundin ko laman ko, ayaw ko eh. Kaya nakatagalaw 20 years na tahimik lang. Pero, kung nababurden ako, nakukumbikta ako pag may pagkakataon ako. Yung cellphone, ginawa ko na. Pag na-meet ko personal, kailangan sabihin ko. Kung kayo, meron din kayong ganyang burden, hindi, universal ministry to. Kaya kailangan sabihin ko sa iyo, mali mo. Tinuturing kasi kitang kapatid. Mahal kita. Yan ang purpose ng tamang sumbat. Kasi, kukunin natin meaning. Ang sumbat yan yung conviction of sin. Okay. So, sa atonement, meron ba? Ang meaning ng atonement, make up, di ba? O isa sa utang natin yan. Isa sa utang natin yan, sabihin natin mali ng lahat ng kapatiran. Hindi lang yung humiwalay, nagsarado, no? Marami tayong kapatiran, hindi naman nagsarado eh. Ibig sabihin, may utang tayo sa Diyos na kailangan sabihin natin mali nila. Hindi naman kailangan mali laban sa atin eh. Mali nila sa Diyos. Kailangan tayo yung taga-usik, taga-expose, parang propeta Nathan. Mga brother, sister, nakikinig kayo sa worldly music, di ba? O alam mo ba? Uy, bakante ang oras, di ba? O nasa ano ba? Dapat maglaan kayo ng oras, dapat sumali kayo sa ganito. Handaog kayo, maghanda kayo. O ipabasa nyo, wag nyo laktaw, re-recon lang namin. Kailangan sinasabi na natin sa kapatiran, yung pagkukulang nila, yung mali nila, para matupad yung atonement. Kasi pag hindi natin ginawa, hindi kumpleto yung atonement. Malawak kasi yung atonement. Hindi lang yan tungkol sa ibang kapatiran. Simula sa sarili natin, hanggang sa asawa natin, hanggang sa pamilya natin, hanggang sa kapatiran sa church natin. Hello po, brother. Tanong po ako. Untang yan. Sige. Madrep. Dapat nag-rotate. Hello, ako muna. Sige. Ako muna, brother F. Bembem. Yung Peace Festival ba, meron ba siyang dual significance sa second and first coming of Jesus Christ? Ulitin mo yung tanong, dual significance sa second and first coming of Jesus Christ. Ano yung una mo sinabi? Ano yung unang part? Yung Peace Festival ba, meron ba siyang dual significance sa second and first coming of Jesus Christ? Meron. Yung first coming and second coming and Alpha and Omega, yan din yung Revelation 10. Hindi siguro na-apply ng end time Revelation 10 sa first coming and second coming. Pero ganyan kalawak yung sakop ng Revelation 10 dapat. So, yung festival, meron man type sa coming of Christ. Doon pa lang sa Passover, meron na eh. Yung indwelling sa tabernacle, coming of Christ din. Hindi ko sinabi yung nag-indwell, yan yung Christ ha. Yung in-indwell, yan ang Christ. Pero dahil nag-indwell na kay Christ, yung Spirit ng Diyos, paglabas nung Spirit
ni Christ sa katawan niya, yung naging Espiritu Santo na rin si Jesus Christ. So, yung, di ba, tinuturo ni Christ, I will come to you. I will not leave you comfortless. I will go away, but I will come back to you. Ganyan din yan. First coming and second coming. Yung physical na coming, pero may coming of the Word, may coming in the form of the Spirit, may coming in the form of progressive truth ng Word in every age, at may physical coming. Yung physical coming, syempre, end of the world na yan. Yung unang coming ni Christ as a lamb, yung second coming as a judge. Yun. Yung pista, meron bang judge? Yung tabernacle, may high priest may judge yan Atonement, may judgment yan Francis, pakidagdag mo nga ito kasi parang pareho siya. Nung tinatalakay mo nung una pa yung hinati mo yung spring at saka fall, parang katulad dun sa 7 church ages na nasa loob ng yung PL, yung ang nakikita ko, parang sa bawat panahon ng Passover, parang may tabernacle din, umiikot siya, parang may circle siya sa loob. Hindi siya, ang ginawa ko kasi, siyempre, hinati mo lang ng isang panahon. Pero nung itong mga nakaraang inilatag mo, parang nakikita ko kung ano yung, yung bang Holy Convocation niya, start to finish, sa dulo, ganun na nangyayari, hindi siya, yung bang para siyang umiikot interchangeably. Hindi siya, bagamat nakapanahon siya, halimbawa kagaya ng Abib, Nisan, yung Passover, tapos nasa dulo ng Tishri ang itong tabernacle. Ganito, pero yung, may 7 days yung unleavened bread. Church ages yan. May 7 days yung Feast of Tabernacle. Church ages yan. So, mayroong elemento ng dalawa, pareho. Hindi mo napansin. So, pareho yung church ages. Itong Feast of Weeks. 70 weeks yan So, 70 weeks. So, 70 weeks, church ages din yan. Pero maraming type din yan. May Jubilee, may yung Salitang Pentecost, which means 50. Ang Jubilee, 50. So, pang malawakan naman to, may Human Creation Week, may 70 weeks of Daniel. Meron din tayong church ages. So, yung church ages, pwede ba itipo sa Feast of Weeks? Pwede rin. So, itong Feast of Weeks, itong Pentecost, pumasok na yan sa kumanti na yan sa summer. Kumanti lang. Sabihin, hindi pa yan totally summer. Parang ang focal point, Brother Francis, sa atin, sa Gentile, ay yung church ages. Pero yung Feast of Jehovah pala, parang mas kumpleto siya. Mas kumpleto siya kaysa, parang siya, parallel pala ang 7 church ages sa Feast of Jehovah. Yan. Yung Feast of Jehovah, ito na rin ng 7 feasts. Pero, yung Hanukkah at Purim, yan ay spoken word. Yan ay progressive revelation. Yan ay ikaw na yung nagtakda. Hudyo na yung nagtakda niyan. Hudyo Pag siyang Hudyo, wala na yung Israel 10. So itong Purim at Hanukkah, pinapakita na pwede palang gumawa ng sariling festival. Dahil movement din ng Diyos yan. Pero hindi na nakasulat. So yung Salitang Feast of Jehovah, hindi kasama yung Hanukkah at Purim. Ibig sabihin, nagkaroon ng progressive revelation, kumilos na yung Diyos sa kanyang mga tao, bayan, at kanyang bayan, nagtakda na. Parang tayo, pag naghukom tayo, marami tayong paliwanag na hindi man nakasulat letra po letra. Ganon din yung Hanukkah at saka Purim. Hindi yan Feasts of Jehovah. Ito ay extra, parang progressive. So may progressive na pinapagawa ang Diyos sa atin. Pero ng Diyos na sa atin, ang Diyos na sa kanila. Nirecognize ni Kristo yung Feast of Dedication sa Bible. May mababasa ka dyan Ibig sabihin, yan ang paterno ng Diyos. Pag nasunod mo yung basic niya,
then susundan mo naman yung progressive niya. Ang progressive niya, ikaw na. Yung Katoliko, parang alternate version lang ng progressive. Kunwari, gumawa sila ng pista ni San Pedro, pista ni San Lazaro, kung ano pa. Gumawa sila ng palaspas. Pero yung progressive nila ay sariling diskarte. Hindi continuation. Itong Purim at Hanukkah, continuation yan nung dating feast. Hindi niya winawala yung dating feast. Dumikit lang siya, pinalakas lang niya yung dating feast. Tayo, pag nag-progressive revelation, kung ano yung nakasulat, lalo nating nililiwanag, lalo natin pinagtitibay. Lalo nating na-fulfill the law. Christ did not come to abolish the law, but to fulfill it. Yung fulfill, yan na rin yung sabi ni Barbanam, this Bible becomes a new Bible. Yan yung nakatago hiwaga. When God gave us the Bible, may nakatagong hiwaga. Hindi yan para sa lahat. Para yan sa bride, yung bride lang makakakita. Yung may bere yan na puso. So, yung nakita mo, pinaliwanag mo, nire-recruit mo sa ibang tao, yan yung spoken word. Yan yung progressive revelation. Yung iba, nabasa nila, pero ayaw nila makinig sa'yo, hindi nila makita na lalong liliwanag sana yung Bible. Umiiwas sila. Ano yung patunay na tama yung version mo? Umiiwas nga sila eh. Ayaw nila tignan eh. Kung mali ka, hindi sila iiwas. Papakita pa nila sa'yo saan ka nagkamali. Umiiwas sila, tahimik lang sila. No? Kung i-share nyo to sa giant groups, majority ng broadcast natin, walang tututol. Kahit ibang end time. Basta umiiwas na lang sila kasi basta pag hindi mo makinig ka lang sa sarili mong pastor. So yan ang isang patunay na sige, pakita ka na mas maganda. Wala nga makapakita eh. Ibig sabihin, nasa iyo yung progressive truth. Di ba? Kukumpara mo lang yan bilang bere yan, malalaman mo, ito progressive truth. No? So, nung panahon ni Barbanam, naranasan din ng ibang denominasyon na naipit sila, hindi sila makasalita. Dahil hindi nila kayang tapatan yung paliwanag ni Barbanam noon sa Bible. So, ganito na rin yung pista na Feast of Jehovah, stepping stone yun. Tayo na yung magiging Jehovah. Sorry. Ayun yung term ko. Tayo na yung magiging Diyos. Tayo na magiging Diyos. No? Kasi, gagawin tayong hukom eh. Psalm 82. So, kung ano yung kay Jehovah, stepping stone natin, tapos tatagos, kung paano yung Hudyo tumagos, nagkaroon ng dagdag na pista. Tayo, hindi nag-imbento ng pista kung ano ginawa ng Katoliko. Kundi, yung nakatagong hiwaga sa pista, lalakarin natin. Pag nilakad natin yan, hindi yan nakasulat letter per letter, pero yan pala ang ibig sabihin nung nakasulat. So, kailangan na manggagawa. Yung magagawa, kailangan maging bere yan. Kasi makukumpara yan, mapapatunayan yan. Maghahayag din ng Diyos kung sino yung kasunod. Sige. So, yun ang sagot ko sa Feast of Jehovah. Ang unawa ko sa Feast of Jehovah, yung binigay sa Hudyo kay Moses. Yung nakasulat sa first 5 books. Pero yung Purim, yung Hanukkah, wala sa Bible yan. Wala sa Bible yan. Bakit natin minimensahe? Kasi may nakatagong hiwaga na. So, itong Feast of Jehovah, may nakatagong hiwaga dyan. Hindi na nakasulat dyan si Jesus Christ eh. Hindi na nakasulat dyan yung ano. Ako, nakapulot ako sa Messianic Dominic Berman nung binodcast ko yung Feast of Tabernacle para alalahanin. Kasi sinabi rin pala sa Bible. Para maalala nyo, dati nasa disyerto ko yan, nabubuhay lang kayo sa tolda-tolda. Kung kaya mo, marami pang iba na hindi nakasulat. Iba-ibang churches, may spoken word yan. I mean, meron silang nakitang unawa sa Bible, pero hindi nakasulat letra por letra. Siguro, karamihan, kahit napaliwanag niya, kahit si Eli Soriano, kailangan nakasulat, pero hindi niya alam, nagpapaliwanag siya ng mga bagay na hindi letra por letra nakasulat. Yan tinatawag natin spoken word. So, paano mo malaman sino yung tamang spoken word, sino yung maling spoken word?
kakampihan siya ng Bible. Liliwanag yung Bible. So, dito sa pista may ganyan. Sa pista ni Jehovah may ganyan. Sa dagdag na pista ng Hudyo may ganyan. Purim at Hanukkah. Okay. So, Sirot. Hello po, brother. Sirot daw. Yung tanong ko po, sa 1 Corinthians 15:51 po, ano po ba mauuna? Makot up po yung inner part out or sa part or sabay po? Ang narinig ko, putol-putol ko yung process, no? Hindi na ayos. Inner part. Siguro yung inner part out. Inner part, tuloy. Inner part, outer part, or sabay po? Inner part ng ano? Ano sabi po dito sa 1 Corinthians 15:51, ano po ang mauuna makot up? Yung inner part, outer part, or sabay? Ang inner part, ngayon pa lang, kailangan ma-caught up ka na. Ngayon pa lang yung pista ng trumpeta, pista ng atonement, ng tabernakulo, kahit nga Passover, unleavened bread, first fruit. Ngayon pa lang, kailangan ma-caught up na yung kaluluwa mo. Alam mo, pag na-caught up ka, hindi ka naman nawala yung katawan mo sa lupa eh. Sabi sa Bible, you're sitting in heavenly places. Yung tinuturo ni Parnell na rapture, sa level 3, meron silang rapture by participation o rapture dahil sa mensahe. Ito yung naging Berean ka, na-revive ka, naging Melchizedek ka, nag-mature ka, yung naapuyan ka, hindi nawawala yung apoy na yan. Yan yung spiritual rapture. At ngayon yan. Yan ang rapturing faith. Ngayon. Ngayon na. Hindi yan sa future. So yung inner part, yung kinikwento ni Pablo na the inner man, mauuna na yun. Selyo ng Espiritu Santo yun. Ephesians 1:13, in which you also trusted, in which you also believed. Malalim yung sultan, believe lang dyan or trusted. In trusted, mas malalim na eh. When you heard the gospel of truth, you believe in whom you trusted. So, binigay mo na yung buhay mo dyan. So, yan ang spiritual rapture. Yan ang rapture ng inner man. Ngayon pa lang, di ka pa nagbabagong katawan. Para ka nang, kung matanggap mo yung pahayag ng Diyos, para kang nasa langit. Kahit sinusunog sila Pedro o yung sino man dyan, kinakatain, binabalatan ng buhay, hindi nila naramdaman yung sakit kasi ang tuon nila, o ngayon, wala naman tayong physical torture, pero yung hirap ng buhay, hindi mo alitana yung hirap ng buhay. Kahit pa mayaman, doblehin natin, baliktarin natin, sobrang yaman mo, gusto mo mamasyal, pero wala dyan ang puso mo. Ang puso mo nasa salita. Naghahanap ka ng ka-sharing. O kung may pamilya kayo, pamilya mo yung unang mong ka-sharing. Tapos yung buong pamilya mo, naghahanap din ng ibang ka-sharing. O, saka kayo mag-enjoy ng nature, no? Yan yung balance. Kasi na-rapture na yung kaluluwa mo eh. Hindi ka na nag-iisip ng laro. Uy, Asmin, may na-discover akong cartoons, laro, ganyan. Wala na yan. O, pansamantala, kung di pa ganyan, di kailangan under training muna, utos muna, report muna, interview muna. So hanggat hindi ka pa matured Berean, o kailan matrain ka muna, kailan may nag-ampon sa'yo, may magulang ka, nagsasama sa'yo mag-interview, mag-share. Then later, maintindihan mo, maapoy ka, Holy Spirit na yung nangungusap sa'yo. Sabi ni Kristo, my Father never leave me alone. O, Christ will never leave you alone na rin. Kahit ano mangyari sa'yo, yumaman ka o maghirap ka. O, siyempre, kung yumaman ka, hindi ka agad namatay, magbibigay mo yung buhay mo sa pag-share. Para si Ewald Frank, yung pera niya, ginagastos na lang niya, abroad. Leverage, ipon tao, preach. Yan ang abot kaya niyang gawin eh. Imprenta booklet.
So, hingi kayo ng booklet kay Brother Frank. Si Gan, baka yung mga dating ministry, baka namimigay pa yan, maghingi kayo. Kay Gan, kay Frank. So, yung inner man, ngayon yan. Huwag ka na kayo maghintay. Pag rapture pa kayo mag-inner man, wala na. Tribulation saint na lang kayo. Yung outer man, yung body, yung sa Revelation of 1 Corinthians 15, at may trumpet dyan, di ba? Naintindihan nyo? Ay, yung trumpet may kinalam pala sa rapture. Di ba? So, may kinalam pa pala sa pagbabago ng katawan. Are gathering together in Him. So, ito yung trumpet, papasok ng tribulation. Kaya unang bungad ng tribulation, may trumpet na. Bakit pala sinabing last trump? Another topic nito. Hindi ko muna tatalakay ngayon yan. So, nagbago ang katawan. Bago magbago ang katawan mo, kailangan nagbago na yung kaluluwa mo. Dito yung iniisip ng level 3 na parang perfect ka na, malinis ka na, wala ka ng sa kaluluwa, pagkakamali. Pero, kailangan, I have decided to follow Jesus na. Ganyan, meron ka ng commitment. Hindi ka perfect, nagkakamali ka pa, pero meron ka ng commitment. Binigay mo na yung buong buhay mo. Magpapakorek ka na sa hukom, di ba? So, yan yung inner man. At ngayon yan, hindi yan sa rapture season. Ngayon yan. Kung inuna ngayon yan, hindi ka kasama. Okay. Salamat sa tanong. At dahil may trumpet sa 1 Corinthians. Sige, tanong. Meron pa daw po. Tinong mo na yun sa baba. Yung pagbabago po ba ng dadaanan or bultuhan? Ano to? Ito po, yung pagbabago po ba daan-daan or bultuhan? Yung kaluluwa, dahan-dahan yun. Di ba? Renewing of your minds daily. Kailangan mahigpit tayo. Kung di tayo under sa magulang o nag-aampon na mahigpit, kailangan supili natin sarili natin laman na higpit. Tiisin natin. Kalaban natin laman natin eh. Dinadala tayo sa Nicoluk. Mag-Nico o mag-Luke. Nicolaita, sarado. Luke, magtamad. No? Mag-relax, maglaktaw. Sabi ko nga, gamitin natin yung sipag natin sa trabaho, sa school para halimbawa eh. Kahit sa bahay eh. Kumakain tayo 3 beses ang araw. Kung nalaktawan natin, bumabawi tayo. Diba? So, unti-unti yung kaluluwa. Ang selyo ng Espiritu Santo, bigla. Pero yung paglago ng kaluluwa mo, buong buhay mo yan. Then yung resurrection ng katawan, bigla. Isang iglap, sa isang kisap mata. Yung nag-decide ka, I have decided to follow Jesus. Naging berayan ka for the rest. Meron ka rin point in time na nagdesisyon ka, yun na yun. So parehong bigla yung spirit. Meron akong tracks dati. Spirit, soul, body, Rema, Logos, Theophany, no? Baptist, Holy Ghost, Word, and Second Coming. Yung seal of the Holy Ghost, bigla. Yung resurrection ng katawan, bigla. Pero yung gitna niyan, parang ito, no? Spring and fall. Yung gitna niyan, unti-unti yan. Mahabang proseso yan. Kailan tiyaga. Yung ibang evangelical, parang binigla nila eh. Ang resulta, tamad. Di ba? Ligtas ka na. Huwag ka na mag-alala. Huwag na problemahin yan. Ligtas ka na eh. Wala ka nang gagawin. Wala kang gagawin para maligtas. Kada naging emphasis nila dyan. Wala kang yoke. Kung gusto mo lang gawin o hindi mo gusto gawin. Kaya marami sa kapatiran natin, nagkaroon doktrina kung gusto ko lang gawin. So, kailan paliwanagan nyo sila? Yung pagtanggap mo, bigla.
Yung pag-resurrect mo, bigla. Pero yung paglago mo, proseso yan. Buong buhay mo yan. Ang dulo niyan, kung may rapturing faith ka, yung ready ka na to lumipad, kung baka kandidato ka na sa rapture, you're bringing food in due season in your household, in the household of God. You're prophesying to many nations, tongues, and kings. Hindi mo pa ginagawa yan, pwede tayo magpakitaan sa isa't isa eh. Manako tayo sa isa't isa, hindi ka pa handa. Gusto mo ba maiwan? Ayoko maiwan. O sige, ito gawin. O. Yung sa atin, matigas na yung iba po yung puso. Hindi lang look, Nico pa. Ay, pag galing dyan, iwas tayo hukom, tugtog lang tayo. So, hindi yan ma-perfect. Hindi matutupad yung prophesy to many nations and tongues. Di ba? Hindi matutupad yung bring forth food in due season. Ang due season, hindi ka lang hanggang prayer lang, hindi ka lang kanta lang. O, kaya mo magsaliksik, kaya mo mag-share, kaya mo magturo, kaya mo mag-alalay, mag-workshop, magtiyaga, sakripisyo. Sa long process, no? Pero ibig sabihin, merong tao graduate na. Hindi pa glorified body, graduate ka na, Melchizedek ka na. Ibig sabihin, umabot ka na sa rapturing faith na kung saan ginagawa mo na yan ng tuloy-tuloy at nag-mature ka na at ginagamit ka na ng Diyos para mag-akay sa iba. Sa maturity na yan. So, hindi na mapigilan ng paglago mo, pag-usad mo, at hindi na rin mapigilan ng paglilingkod mo, yung pagpapakain mo at kain mo, paglago mo. Anytime na mag-rapture, ready to go ka. So, blessed is the servant whom his Lord will find in his coming. His servant doing in his coming. So, may ginagawa ka pagdating niya. So, ilan sa kapatiran umabot na sa level na yan. So, magsimula na kayo. So, parang iba dyan, di pa nagsisimula. Iba dyan, mabago pa. Kailangan gatas pa. Yung gatas kasama siguro yung pabasa report. O, gatas yan. O, yung assert authority, gatas yan. No? Kasi marami pa iba eh. Sa pagdating sa progressive ministry. O sige. Sana makita nyo yung mahabang proseso ng paglago. Tanong tayo. Ay, 8 na. Okay, gawa kayo sarili nyo tanong. Okay? Wala nang habol ng tanong ha. So yung hindi nakatanong, Lucy, JP David. O sana meron kayong sariling version sa mga kapractice. Sa Takanta. May bahala kayo schedule online. Ruth. Si Ruth Casinilo, may, etc. Dennis, ano na lang kayo ng conference, no? Brother Owa, JP David, gawa kayo conference. Dati ko na. So, Brother Jake, kung conference niyo yung mga anak niyo, kay Owa, Ruth. Sama sa DVBS para ma-revive. Okay. Workshop natin. Brother Jerry, nalilimutan mo, check yung singilin yung copy yung mga tanong. Hindi na rin na nag-follow up. Kaya maraming nang nakalipas na linggo, hindi kinopya yung tanong. Mawawala lang yung live ninyo, sayang. So, copy paste yung tanong sa live. So, Bar Jerry, trabaho mo yan. Ngayon, for Barcenas family, pa-workshop nyo ito. Yung kahapon, subukan nyo mag-2B, mag-trumpet. Subukan nyo mag-PM sa ibang tao. Kahit tungkol to sa tabernacle, kahit anong paksa. Pwede ko ba i-share sa inyo yung birthday ni Christ? Yung tunay na birthday ni Christ. Kung may konektado sa pista. Mga ganyan. Subukan nyo mag-PM. Walang balita kahapon. And so, gawin nyo ulit ngayon. Sana may isa sa inyo magkwento sa akin ano nangyayari. Lahat ng nasa room, mag-robot PM sa Kristiyano. Ganyan na diretso para may mag-reply. Ang abulin nyo, magkaroon kayo ng sinesharean. Yung group live, first 5 minutes yan, Second 5 minutes,
Mag-group live kayo as a family. Kahit 5 minutes lang, o pwede lumampas na 5 minutes. After 5 minutes, sarado na to. Then, tuloy-tuloy lang kayo, ginaginahan kayo. So, pwedeng nagtatanungan lang kayo. Kahit makapabasa report, pwede nyo i-group live eh. Siyempre, kung Tagalog, kronika. Sige, pakipray ang workshop. Barcenas family. Huwag kalimutan yung manugang sisingilin ng dote. Okay? Yung make-up, dote rin yan. Okay, pakipray. Hello. Barcenas family. O volunteer, iba. Nawala yata si Dalagad, Berna. O sino gusto mag-volunteer para pagpalain ng Diyos? Brother Francis. O Barden. Hello po. Mahina mo naman. Magpe-pray na po ako. Okay. Sige po, tayo manalangin. Pikit. Check, bitawan mo muna yan. Yes, so Lord, maraming salamat po sa gabing ito, sa naging gawain namin, sa tanungan, O Lord, na sa lahat, O Lord, ng kapatiran na ginamit nyo, na binigyan nyo, O Lord, ng karunungan, yun, ng katanungan, ng kanya-kanya, O Lord. Nagpapasalamat kami, lalo tigit na, O Lord, sa ginamit nyo, si Brother Eb, upang sagutin, O Lord, ang bawat tanong. At na, O Lord, sa lahat ng mga tinanong ng kapatiran na nasagot, may naintindihan po sila. At sa magiging workshop po ngayon, Brother F, Lord God, ni Brother F, naway kayo po ang siyang manguna. Ito aking sa pangalan ng Jesus, Amen.